meron na naman akong appointment dito. Ito po ay kabahagi pa rin ng pagiging residente ng The Hague. No? Anyway, ganyan ang sinasabi ko po kanina, ayan po, sumapi na po sa giyera ang Estados Unidos. Nung 3 araw na nakakalipas ay ang Israel po ay umatake sa Iran. Yan po ay labag sa international law dahil wala naman po silang ongoing na putukan. Yan po ay tinatawag na krimen ng aggression o yung pagsisimula ng giyera, paggamit ng dahas. No? Dahil ang dahas ay ginagamit lamang by way of self-defense o di naman kaya kapag authorized ng UN Security Council sa Chapter 7. Pero matapos po na binomba ng Israel ang Iran, abay, hindi pa nakakaganti ang Iran, hindi pa nakaka-self-defense ang Iran, ang Amerika naman po ng bomba. At di umano, binomba ng Amerika ay 3 lugar kung saan di umano gumagawa daw ng nuclear bombs ang Iran. Una-una po linawin natin, ano ba ang estado ng batas? Ang estado ng batas ay makikita natin sa UN Charter. At sabi po ng UN Charter, ang paggamit ng dahas ay illegal. 2 pamamaraan lang ang pwedeng gamitan ng dahas at yun nga po kapag ikaw ay inatake by way of self-defense at saka when authorized by the Security Council. Pero yung paggagamit mong dahas, yan po ay pinagbabawal sa international law at ito po yung krimen na tinatawag na aggression. No? Yan po ay isang krimen na naunang nalitis ang mga Nazi noong Pangalawang Pandaigdigang Digmaan at ngayon po ay yan po ay pinaparusahan din bilang isang krimen sa Rome Statute ng ICC, yung pagsimula ng giyera. So dahil alam naman po natin ang sitwasyon, talagang ang Israel po ngayon at ang Amerika ay guilty sa pagsisimula ng giyera, the crime of aggression, dahil sila po ay gumagamit ng pinagbabawal na dahas. Ano ba ang dapat ginagamit ng mga bansa sa kanilang relasyon sa ibang bansa? Kinakailangan po mapapayapang mga pamamaraan lamang. Nandiyan ang diplomasya, nandiyan ang mediation, nandiyan ang conciliation, nandiyan ang arbitration, nandiyan ang judicial recourse, no? Pero siyempre wala pong substitute ang diplomasya. Now, ang sinasabi ng kaparehong Israel at ng Amerika ay meron daw ginagawa nuclear weapons ang Iran. Pero alam niyo po, meron naman tayong tinatawag na International Atomic Energy Authority, IAEA, at sila po yung nagpapatupad ng tinatawag na Non-Proliferation Treaty. Bawal po kasi sa mga bansa na wala pang nuclear weapons na mag-develop ng nuclear weapons, no? At regular naman po inspeksyon na ginagawa ng IAEA at wala naman pong report ng IAEA, napanood ko po kahapon dun sa report ng IAEA sa Security Council, na talagang merong mga ebidensya na gumagawa ng nuclear weapons ang Iran. So ulitin ko po, no? Wala pa pong ganyang ebidensya nakikita ang IAEA. So wala pong pagkakaiba itong ginawa ng Amerika at ng Israel, linusob ang Iran dahil di umano meron silang nuclear weapons doon sa nangyari ng linusob ng Amerika at ng United Kingdom ang Iraq. Kung naalala nyo, no, dalang sinasabi nila si Saddam Hussein daw ay merong chemical weapons na weapons of mass destruction. Pero years later, nalaman natin na kasinungalingan pala yun, itong si Tony Blair at saka yung presidente ng Amerika din were lying to the respective people. No? So ngayon, wala pa pong ebidensya na nakakalap ang IAEA na merong ganyang nuclear weapons na dinidevelop ang Iran, bagamat sila po ay nambomba na ng Iran. Now, siyempre, na-discuss na natin ano epekto natin dito sa gerang ito. No? 90% po ng ating mga inaangkat na gasolina at langis ay nanggagaling po sa gitnang silangan. Siyempre, pag nagyera po dyan, tataas ang presyo ng langis at gasolina, apektadong lahat, tataas ang presyo ng lahat. Dahil halos lahat po ng ating mga produktong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ay nangangailangan ng gasolina. Pagkain, siyempre, yung transportation cost, no? Yung ating pamasahe, dahil yung ating papunta sa opisina at papunta at pabalik sa bahay, no? At sa mga magsasaka, yung fertilizers, ang fertilizers po at saka ang pataba, yan po ay petroleum-based pa rin. No? So lahat po ng aspeto ng ating buhay, maapektuhan dito sa gerang ito. Now, meron po kasi isang strait na dinadaanan ng mga shipment ng langis na sinarado na ngayon ng Iran. Kapag sinarado yung strait pong yan, walang makakalabas na supply ng oil, no, na sa ating pinag-aangkatan. No? So ngayon, ang problema po, hindi lang mamahal ang presyo ng gasolina at saka ng langis dahil nga po doon sa mas mataas na transportation cost dahil baka hindi na maglalayag ang mga oil tankers na yan kung hindi magbabayad ng napakataas na insurance, kung hindi baka wala na silang madadaanan. Kung hindi po ako nagkakamali, ito, check ko lang po ha kung ano talaga yung pangalan ng strait na yon, no? Kung hindi ako nagkakamali po, yung parang Strait of Hormuz ba yun? Sandali
baka ako magkamali, baka sabihin yung fake news ako. No? So, pine-verify ko naman po kay Mr. Google kung ano yung strait na isinarado ng Iran. No? So, i-type natin ngayon, strait closed by Iran. So, ito pong strait na ito, unfortunately, yan po yung pinagdadaanan ng ating mga inaangkat. Ayun, Strait of Hormuz, okay? Strait of Hormuz, yan po yung sinarado ngayon ng Iran, no? At kapag nasarado po yung Strait of Hormuz, tignan natin, ha? O yan, anong nangyari kapag sinarado po ng Strait of Hormuz ay sinarado, okay? Sigurado pong tataas na ang presyo ng langis dahil halos lahat po ng mga inaangkat na langis ay nagagaling dito, no? So dati po ikiniconsider lang nila pero ngayon po sinarado na lang tuluyan, no? So ngayon po, yan po yung nangyari. Tayo po talaga ay naging kabahagi na ng gera. Bakit? Kasi nga po itong si Marcos Jr. dahil gusto niyang suportahan siya ng Amerika, binigay ang teritoryo natin para gamitin ng mga Amerikano. Meron po tayong siyam na mga military camps na ginagamit ngayon ng Amerikano kung saan naka-preposition ang kanilang mga equipment, mga kagamitan panggera at kanilang makakasundaluhan. Now, bagamat tayo po ay hindi nagpaputok sa Iran, pwede na po tayong targetin ng kalaban ng Amerika ngayon na Iran dahil, yun nga po sa international law, ang bansa na nagpagamit ng kanyang teritoryo sa isang pamamaraan na nakakasira sa iba ay meron ding liability under international law. At dahil umiira na po ang international humanitarian law, yung batas na umiira pag merong labanan, dahil ito po ay isang international armed conflict sa panig na po ng Iran, Israel at Amerika, po pwede na pong targetin ng mga Iranians yung mga equipment at kasundaluhan na naroroon sa ating siyam na base militar dito sa Pilipinas. So ito po talaga ang perfect illustration kung bakit maski hindi tayo nagpaputok ay kasali tayo sa giyera dahil pinayagan natin na ating teritoryo ay gamitin ng mga Amerikano, no? At syempre, kung sa tingin ng mga Iranians, valid military target yung mga base militar dito sa Pilipinas, tatargetin. Mabuti na lang, medyo malayo tayo, no, sa Iran at hindi naman siguro tayo tatargetin. No? Pero kung ang gusto lang nila ay makasakit o makapatayin mga sundalong Amerikano, wala pong pipigil sa mga Iranians para targetin yung mga kasundaluhang Amerikano dito sa ating mga base militar. Mabuti sana kung talagang 100% accurate yung kanilang mga weapons na tanging mga Amerikano lang ang matatarget. Siyempre po, no? Hindi naman po perfect ang technology talaga sa targeting at baka meron pong madawit ng mga Pilipino, lalo na yung mga sibilyan na nakapaligid sa mga kampong yan o di naman kaya nakatira mismo sa mga kampong militar na ginagamit ng mga Amerikano. Take note po ha, hindi lang kasundaluhan ang naririyan sa mga base militar na atin na wala silang bayad na upa, kung hindi kanilang mga equipment. At syempre, yung tinatawag nga nating intermediate range missiles na naging mitsa, kamuntik na maging mitsa ng Third World War dahil dun sa Cuban Missile Crisis ay naririto na sa Pilipinas, no? Yung Typhoon na tinatawag. At hindi ako magtataka na kung ang Typhoon na yan ay targetin ng mga Iranians, no, dito sa Pilipinas. Pero syempre, mas malaking problema pa natin pag nagkampihan. Ngayon po, talaga naman po nagpadala na ng tao para kausapin ng mga Iranians ang bansang Russia. At napanood ko po kahapon sa hearing talaga ng UN Security Council na yung sugo o ambassador ng China sa UN ay nagsasabi talaga na ang ginawa ng mga Amerikano na targetin ng 3 sites sa Iran na di umano na ginagamit pag-develop ng nuclear weapons ay talagang ang criminal aggression, no? Dahil ito ay pinagbabawal sa international law. So hindi po malayo talaga na magkampihan. Kakampi sa Iran, ang China at ang Russia at pang nangyari yan, lagot na po tayo dahil siguradong tatargetin ng China ang mga base militar natin na ginagamit ng mga Amerikano. Kaya nga po sa mulat mula, ako'y tugtol dyan sa EDCA na yan. Nagpunta kami sa Korte Suprema, hindi lang para questionin yung Visiting Forces Agreement, kundi pati na rin itong EDCA. Pero siyempre, ayaw naman, hindi kami napakinggan ng Korte Suprema. Ang sabi nila, meron daw tratado na naging basehan. Kaya pwede tayong pumasok dyan sa EDCA at yan daw ay Visiting Forces Agreement. Sabi ko, paano naman nangyari yun? No? Hindi pala Visiting Forces Agreement. Yan po yung 1951 collective security, yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Sabi ko, paano naman nangyari yun? Yung EDCA, bagong-bago, yung Mutual Defense Treaty, 1951 pa. So talagang hindi naman tugma yung kondisyon ng 1951 sa kondisyon ngayon, no?
Kasi ngayon, hindi na usong pagkakaroon ng base militar. Ang kinakailangan lang talaga ng mga Amerikano, magkaroon ng access sa mga base militar kasi mas mura. At saka nandiyan na, gumagana, wala na silang gagawin. Lalagay na lang nila yung kanilang mga missiles at kanilang mga kasundaluhan. Voila, ayan na, meron silang instant military base. So ngayon po, sa ayat sa gusto natin, tayo po ay kasapi na sa isang giyera. Matapos po ang pangalawang pandaigdigan digmaan, matapos po ang Vietnam War kung saan ginamit din nila ang Clark Air Base at Subic Air Base para girahin ang Vietnam, kasapi na naman po tayo sa giyera na wala tayong kinalaman. Dahil itong si Junior, dahil kinakailangan niya suporta ng mga Amerikano, ay pinagamit mas marami pang mga base militar, dagdag pa doon sa mga naunang base militar na pinagamit ni Noynoy Aquino. Di ba ho, talaga namang it's an irony of history na yung dalawang di umano na matinding magkalabang presidente, Aquino at saka Marcos, ang siyang dahilan kung bakit tayo ngayon ay nakakaladkad, no? Sa isang giyera na wala naman tayong kinalaman. Ano naman kinalaman natin dito sa giyera sa panig ng Iran at ng Israel? Ang alam lang natin, illegal ang ginagawa ng Israel at Amerika dahil tinarget nila ang Iran na pinagbabawal sa international law, no? Kung talagang meron po talagang silang nuclear weapons na dinidevelop, dapat alam na po yan ng IAEA. Wala namang report ng IAEA na may ganyang nuclear weapons na ang Iran. So, para na naman talaga tayong Iraq na nanlusob, di umano dahil sa weapons of mass destruction, na wala naman pala. Now, ito pagsarado po ng Strait of Hormuz, ito po talaga ay isang dahilan kung bakit tayo po ay dapat maabala. Dahil bukod pa po doon sa posible tayong targeted, 20% pala po, 20% ng lahat ng oil na pinapadala sa labas ng gitnang silangan ay dumadaan dito sa strait na ito. So talaga pong bukod pa dun sa mas mahal na insurance na, talagang hindi na makakaraan dito sa Strait of Hormuz yung mga inaangkat na langis, no? Galing sa gitnang silangan at hindi lang naman po galing sa gitnang silangan yung langis na yan, galing po sa iba't ibang bansa pa ng Middle East, no? So inaasahan po natin ang tinatawag na economic shock, no? Tataas po talaga lahat ng presyo ng bilihin dahil magiging mas mahal ang langis at ang petrolyo. At bukod pa po dyan, talagang sigurado po na mas malakihan ang putukan dahil syempre, ang Europa po na talagang gumagamit yung strait na yan at dependent din dyan sa strait na yan, ay mapipilitang makisausaw na naman sa gerang ito, no? At kaya nga po, yung ginawang pagsarado ng strait na yan ay meron po talagang posibilidad na magkakaroon tayo ng Third World War, no? Kaya naman ako, sa mulat mula, ako'y panic at ako'y pabor doon sa polisiya ni Presidente Duterte dati na independent foreign policy. Hindi naman po kasi kinakailangan na tayo pumanik sa kahit sino. Ang importante lang lahat maging kaibigan natin at wala tayong dapat maging kalaban. At ang importante talaga sa ating panlabas na relasyon, nakakatulong ba yan para magkaroon ng mas maraming pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Pero itong panlabas na relasyon na ginagawa po ni Marcos Jr., di mo maintindihan. Ang kanyang tanging konsiderasyon kung ito'y mapapalapit sa kanya sa mga namumuno sa Amerika dahil alam niya na importante yung suporta ng Amerika para siya manatili sa kapangyarihan miski siya ay pinagdududahan na vangag. At siyempre wala naman pong matinong mga tao sa buong mundo nito na mag-a-approve na isang leader ng isang bansa ay vangag. Kaya nga po, ayan, sinasabi natin na ang mga desisyong mali ng isang tao na posibleng wala sa tamang pag-iisip ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan dahil anytime pwedeng matarget ang ating mga mamamayan dun sa mga base militar na pinagamit natin sa Amerika at ngayon tayo nagbabayad ng mas mahal na presyo ng petrolyo dahil nga dito sa illegal na giyera na sinimulan ng Israel at saka ng Amerika. Pero ano ba ho? Merong solusyon. Meron ba ko tayong solusyon? Nahulog ang aking telepono. Sorry na po. Walang solusyon talaga para ang lahat ng mga bansa, kasama na po ang Israel at ang Estados Unidos, bagamat sila ngayon ang pinakamalakas at makapangyarihang bansa sa daigdig, ay sumunod sa batas na internasyonal. Ang sinasabi po talaga lahat ng mga sigalot sa daigdig dapat ma-settle, maayos sa mga mapayapang mga pamamaraan. Alam nyo, ang problema kasi sa Amerika, hindi pa sila nakakatikim na gera kung saan ang teritoryo nilang mainland ay talagang inatake.
Ang malapit na teritoryo nila na naatake ay yung World War II dahil nga dun sa Pearl Harbor. Pero yung Continental America, hindi talaga nakakatikim ng pagkakaatake. Wag sila ngayong magugulat kung for the first time, baka sila maatake ng Iran dahil hindi natin alam kung ano talaga hawak ng Iran. No? Sa panahon po ngayon na mayroong mga tinatawag na intercontinental ballistic missiles, talagang po pwede na pong bumiyahe ang mga nuclear weapons talaga, no? All throughout, no? At makarating sa Amerika nang hindi na i-intercept, no? Dyan nga po sa Israel, yung tinatawag nilang Golden Dome. Ito po isang teknolohiya kung saan napipigil nila ang pagpasok na kahit anong missiles, no? Lalong-lalo na dun sa nanggagaling sa mga karatig bansa ng Israel sa gitnang silangan, napipigil nila ang pagpasok. Pero lately, nakakakita na tayo ng mga imahe na bumabagsak na sa teritoryo ng Israel itong mga missiles na linunsad all the way from Iran. So actually, kung ang mga Amerikano sa tingin nila hindi sila dapat maabala dahil malayo naman sila dun sa putukan, think again. Dahil sa panahon po ng intercontinental ballistic missiles, napakadali na pong marating ng Amerika. Uulitin ko po ha, Marcos Jr., kung ikaw ay wala sa tamang pag-iisip para maggawa ng mga hakbang sa pagpaplano kung anong mangyayari sa atin, lalong-lalo na dito sa katotohanan na talagang baka maging quadruple o 4 na beses na mas mahal pa ang presyo ng langis sa atin. Kung may makukuha tayong langis, siguro dapat either mag-resign ka o mag-leave ka, ibigay mo na muna kay Inday Sara Duterte. Kasi sa panahon na talagang pinakamatinding pagsubok itong dadaanan natin dahil itong giyera ay hindi biro-biro, dapat naman sapat ang pag-iisip ng ating mamumuno. At tingin ko, bagamat napakahirap humanap ng solusyon, no, dahil wala naman talaga tayong tanging yaman na langis, at least nga, kapag tama ang pag-iisip, may mga tamang hakbang na po pwedeng magawa at siyempre, merong inspirasyon at kumpiyansa na ibinibigay sa taong bayan na malalampasan natin ang pagsubok nito kung nasa tamang pag-iisip ang namumuno. Kaya nga ulitin ko po, kung ikay tunay na nagmamahal sa bayan, isipin mo na lang na pati ang ama mo naman ay minahal ang bayan, sige na, either mag-resign ka na o di naman kaya mag-leave of absence ka na, magparehab ka kung kinakailangan, at ibigay mo na muna panandalian ang reign of power kay Inday Sara. Anong dapat gawin ni Inday Sara? Ulitin ko po, una muna, masiguro na may supply tayo. Kumuha na tayo ng supply dun sa mga non-traditional suppliers natin. Russia ang number 1 kasi ang teritoryo ng Russia malayo naman sa putukan. Amerika, bagamat napakalayo ng Amerika at saka Canada, dapat makipag-usap na tayo. At bagamat napakalayo, Venezuela, no? Venezuela, isa sa pinakamalaki ng oil reserves, never tayo nag-angkat dyan dahil malayo, mahal. Pero dahil mahal naman talaga ang magiging presyo na ng langis at petrolyo, might as well kumuha na. At dahil yung mga kontratang pong yan, hindi naman pwedeng ura-urada, ngayon pa lang, dapat nagpapadala na tayo ng mga sugo para makipag-usap sa mga bansang ito. Bukod pa dun sa alternative suppliers ng langis, no, kinakailangan maghanda na rin tayo ng mga ayuda. So dapat meron talagang political will ang ating namumuno na itigil muna yung korupsyon, lalo na ng mga senatongs at mga congressmen, no? Na kung ano yung pera ng kabanang bayan, ibuhos na muna sa ayuda dahil talagang kinakailangan tayo magbigay ng ayuda dahil tataas ang presyo ng lahat po. At kapag gutom ang taong bayan, talaga namang yan pong grantya na sila'y mag-aalsa, no? At talagang pwedeng patalsikin ng gobyerno. At ang kinatatakot ko hindi kung tama ang uupong leader sa panahon na nagagalit ang taong bayan, kundi baka mamaya mawalan ng tuluyan ng tiwala ang taong bayan sa kahit sinong politiko para mamuno at pumayag na mga militar ang mamuno. Pag nangyari po yun, wala naman po talagang kakayahan ng mga militar para mamuno, lalo tayong magkakaroon ng problema. Bagamat nagsasabi siguro iba, siguro naman miski militar na walang karanasan mamuno, mas mabuti kaysa sa isang tao na wala sa tamang pag-iisip, no? So, yan po mga problema natin. Tapos, kinakailangan ngayon i-activate ang mga barangay dahil I'm sure magkakaroon na naman tayo ng rationing ng gasolina, no? At siguro, balik na naman tayo sa distance learning sa ayaw gusto natin dahil yan lang po ang pamamaraan para tayo makatipid ng gasolina, no? Sa mga darating na mga panahon. Pero ngayon pa lang po dapat naghahanda na tayo, no? At hindi nagkakamot ng ulo gaya ni Marcos Jr. at nagtatanong, anong gagawin natin? Kung naalala nyo, ordinaryong bagyo na ang daming bagyong dumarating sa Pilipinas, hindi niya alam ang gagawin, ito pa kayang ganitong all-out war. Ang leksyon po, dapat talaga magkaroon tayong mamuno na nasa tamang pag-iisip. Una. Pangalawa, nakita na natin
kung bakit dapat tayo maging independyente sa ating foreign relations dahil alam natin na maski hindi natin kaaway ang Iran, nakakaladkad tayo sa gera dahil pinagamit natin ng teritoryo sa mga Amerikano na isang kasapi nga dito sa gerang ito. Pangatlo, ang Pilipinas, bagamat tayo ay hindi naman influential na bansa, kinakailangan idagdag natin ang boses, sa boses na nakakarami sa daigdig na dapat itigil ng Israel at ng Amerika ang kanilang agresyon, no? At bumalik sa diplomasya para kung ano man ang hidwa na dapat maayos sa mapayapang mga pamamaraan. Ulitin ko po, ang buong daigdig, dahil ang pinag-uusapan ay langis sa Middle East, ang siyang magdurusa sa gerang ito, sana po ang Pilipino idagdag ang boses na no to aggression, no to war, US, Israel, stop the aggression against Iran.